Mike, please. Sir Mads from DCEC. Sir, do you think na yung pag-atake sa credibility ni Ms. Johnson malaking tulong po sa depensa? Well, we have to look at it this way, no? The questions being propounded o tinatanong ng ating mga senator judges, to my mind, is para malaman nila yung anong klaseng dokumento. Kung yun by fake, gaya ng sinabi niya, o those are leaked documents. Makita nyo maging malawak na ang kanilang pagtatanong ukol dito. Ayoko pong sabihin at this point in time na makabubuti po ito sa amin because the questioning is still in process. Patuloy pa po ang pagtatanong. Malalaman po siguro natin yan mamaya kung saan talaga patungo ang mga katanungan nito at what are the proper answers to the questions being propounded. Yun po. So, reaction lang sa sinabi ni Senator Serge na mistrial daw po yung strategy na ginagawa ng defense. Anong ni Corona? Liliwanagin ko po to. I would want to be very categorical about this, no? Saan nabanggit yan kanina? Umaga? Kahapon po. Kahapon. Liliwanagin po namin, yung direction po namin dito is not even a mistrial. Gusto namin pakita na talagang there is no evidence against the Chief Justice. Mahirap po sabihin natin na mistrial because that's already a conclusion. Makita nyo naman ho we would like to present our evidence, we're waiting for the right time. Then let's see how this impeachment court decides. Ganun. Sir, doon lang sa yung palasyo po, si spokesperson Edwin Garcia ng Malacanang, ang nagsabi na hindi daw po peke yung dokumento regarding the PS Bank account, dollar account ni CJ. Ano reaction? Nagulat po ba? Well, nakakagulat dahil unang-una hindi naman siya participant dito. Pangalawa, hindi ko alam kung saan niya nakuha yung information niya yun. Siguro kung meron siyang information na patungkol dito sa dokumento na to, siguro pwede natin siya pasampin na tanungin siya ng mga senator judges. But no, I feel that it is imperative for us who are part of this impeachment proceedings to be responsible with our statements. Because it will not help yung proseso kung meron yung mga makikisawsaw dito sa issue na hindi naman participant. Sapagkat hindi pa naman tapos yung testimonya ng PS Bank officers, so wag natin silang pangulahan. Siguro mas maganda pakinggan muna natin sila, suriin natin yung mga sinasabi nila, at pagkatapos doon tayo magkaroon ng konklusyon kung fake ba yung dokumento na yan, or nilik ba yan, at nakuha ba yan ng prosecution illegally. So hintayin muna natin matapos yung testimonya ng mga PS Bank officers. Are you challenging Secretary Lacheta, sir? No, I'm not in the business of challenging people. Sir, may naikot pong informasyon sa social media ukol sa umano'y isa pang babae sa buhay po ni Chief Justice Corona, a certain Eva Aurea. Meron ba? Kala ko meron sa akin. Sir, yung dalawang sunod na Yeah. Pero sa ngayon ho, yun muna. Baka naman dahil lang yan sa Valentine's. Hindi naman kaya. Okay. Hindi naman ho. Ma'am, At meron daw 200 million under the name of, dun sa other family. O may certain bank accounts na nandun sa ikalawang pamilya po niya. Hayaan niyo pong sagutin ko po yan ng ganito. No? Again, we respect those who use o yung gumagamit po sa social media as a means of communication. Alam po natin na talagang ginagamit na yan sa mga panahon ngayon. But siguro po, for any information that we receive, whether it be by text, by email, by Facebook, or maybe by tweet, or even by blog, there's a way to always verify this. Kasi po dapat naman maging tayong responsable sa mga information na natatanggap natin. Kasi po madali kasing sabihin na ganito po yung istorya, ganito po yung amount. And there's no way by which we could verify it. Siguro ho kung sa tingin ninyo, kayo po makasama natin sa media, sa tingin ninyo ay ito isang lead o isang impormasyon na pwede nyo pagbatayan, siguro pwede nyo nga explore, ano po. Hindi po namin sinasabi kasi talagang wala kami idea dyan sasabihin nyo kasi pag nag-deny lang kami, wala talaga namang gagawin yan, kaya alam niya hindi, sasabihin niya, hindi niya alam Mabuti po na sa bagay nanggaling na po sa inyo, you can verify that. Pero po kami naniniwala sa integridad ng Chief Justice. So, hindi po naman yung mga bagay niya, hindi naman po kami nagugulat sa mga panahon ngayon. Okay.
Sir, meron bang papel ito dito sa nangyayaring pagdinig o bahagi lamang ito ng black propaganda, panggugulo sa issue? Well, Wala itong syempre kinalaman dito sa ating pagdidinig, hindi naman sinasubina itong taong ito. At hindi ko kasama dun sa mga issues ng mga articles of impeachment. So, sana huwag na natin pansinin yung mga issues na nakakagulo lang doon sa mga nakaharap sa atin ngayon. Siyempre, lalo na ngayon, yung mga sources na ganyan, hindi to verified at hindi ko kasama doon sa mga evidence sa court. May statement din po yung palasyo na yung DOJ daw yung proper venue para investigahan yung leakage na sa Corona Bank document. Maganda po yung suggestion na yon. That is a good suggestion kasi po nire-recognize nila na kung may pagkakamali sa paraan ng paglabas ng dokumento ay dapat pong imbestigahin. Tama rin po na merong proper forum kung saan po ito'y didinggin. Pwede pong dali nga talaga sa DOJ yan. Pero hindi po natin maiiwasan ang ating mga senator judges na ungkatin ito at alamin. Kasi po in the process of their decision making later on, kailangan maging matibay ang kanilang knowledge dito at malaman lang, totoo ba ito at hindi. It is true that they could investigate ang impeachment trial po, pero hindi sila makikipag-impose ng penalty doon sa mga naglabag po nito. Dahil nga po ito'y penal ang sanction, may penal po, ibig sabihin, pwede kang makulong o pwede kang bigyan ng fine. You will have to go through the regular process of institution or starting or filing a criminal case. Pero ang defense po ba, wala po ba kayong plano na dahil sa DOJ? well, we are, of course, kaya nga, sinabi nga namin, we are patiently waiting for the testimony of the bank officers as regards the issue of the document that was presented by the prosecution to the impeachment court. No? But we are also seriously considering what are the legal remedies of the Chief Justice kung malaman na ho natin kung ano ho ba talaga ang punot dulo nitong dokumentong ito. So, at this time, we feel that it is premature to talk about it. But once makita na ho natin ang punot dulo nito, makakaasa ho kayo na mapag-uusapan ho natin ito na mas malawak at mas malinaw. Sir, hypothetical question lang. Kung ako ay may impeachable officer na gustong paimbestigahan at may information na nasa loob ng isang bangko, nasa kanyang bank account, ano sir ba yung legal at realistic option for me to take para maging specific yung i-request ko sa subpoena na katanggap-tanggap naman? Yung pwedeng mangyari sa totoong buhay, syempre hindi naman papayag si impeachable officer na ibigay sa akin yung detalye niya or hindi naman siya magko-consent to me, sifting through his accounts. Tama yun, bayaan mong bigyan namin kayo ng kaunti sa limited na kaalaman namin. Siguro, titingnan nyo kahit sa kasagutan kanina ng bank manager, si bank manager Kyung Song. Sabi niya maraming paraan kung paano mo makikita ang isang numero ng bank account. Pwedeng certification, kasi kung kumuha ka, nag-apply ka ng credit card, may mga certification yan of employment, At minsan, pag humingi ka sa bangko ng certification, lalabas po yung bank account na yan. Tapos po, yung mga check-in na nai-issue mo. Ang sinasabi po namin dito, may proseso para pag-aralan bago po i-file yung action, yung ito nga impeachment complaint. Yan po sana, maganda sanang na-discuss yan sa mababang kapulungan. Pwede lahat ng ito'y kinalap. Pwede po nilang kinalap to, tapos isa-isa po nila Tapos tinignan nila kung anong pinakamatibay, kung anong tatayo, at kung ito'y lalabas natin, sino bang pinagbayaran nito? Saan ba natin nakuha itong dokumento na to? Illegal ba o hindi? Marami po. Kasi ito, let me be very clear, hindi ko po maibibigay sa inyo eksakto kung ano magiging standard o pamantayan pag gagawin ng gano'n. Because this is a work in progress. Ang paggawa po ng isang impeachment complaint is a work in progress. Patuloy yung investigasyon, patuloy yung pagsusuri ng dokumento, titingnan po isa-isa yan, depende kung kanino mo nakuha yun, gano'n po. Yung idadagdag ko lang, yung sa sitwasyon nito kasi merong very clear grounds ng exceptions lang doon sa secrecy ng peso, di ba? Sa foreign currency, alam na natin, iisa lang talaga, written consent of the depositor. So, yung doon sa in cases of impeachment, kailangan in-issue yung bank account mismo na gusto mong pa-investigahan.
hindi, kaya ito yung ngayong isang point of contention, ibig sabihin, ito yung pinaglalabanan pa ngayon, kung bakit man lang relevant itong sa bank accounts ngayon, kasi hindi siya nandoon sa mga original na aligasyon doon sa Article 2 na impeachment complaint. Doon sa mga nauna na katulad ng Estrada versus Sandigan Bayan.